Hello, kamusta? At welcome ulit sa channel. Have you ever felt like kahit anong gawin mo, parang may kulang pa rin? Na kahit maayos naman ang lahat, trabaho, relationships, health, may mga araw pa rin na parang ang bigat? Minsan kasi, hindi naman talaga ang mundo ang magulo. Tayo ang magulo sa loob. Sa totoo lang, karamihan ng problema natin, hindi naman talaga nangyayari sa labas. Nasa isip natin sila. We replay things, overthink, at hinahayaan nating dalhin tayo ng emosyon sa kung saan-saan. Pero imagine mo to. What if may paraan para hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon mo? What if kaya mong maramdaman ng peace kahit nasa gitna ka ng gulo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa pagiging emotionless o cold, kundi tungkol sa mastery. Yung kakayahang hindi basta mag-react, kundi tumugon ng may control, may wisdom, at may kalma. Ang mundo kasi gustong-gusto kang paikutin. Gusto ng social media na matrigger ka. Gusto ng mga tao na makuha ang reaksyon mo. Pero kapag natutunan mong hindi lahat ng bagay ay kailangang patulan, mapapansin mong mas peaceful pala ang buhay. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 stoic lessons na kayang baguhin ang paraan ng pagharap mo sa problema. At kung paano nagiging kalmado at buo ang loob mo kahit gaano pa kagulo ang paligid. Mga prinsipyo na hindi lang motivational quotes, kundi mga kasanayan sa pag-iisip na pwedeng gamitin araw-araw. At magsisimula tayo sa isa sa pinakaimportanteng aral. Ang unang kalaban ay hindi ang sitwasyon, kundi ang reaksyon mo. Ilang beses mo na bang napansin na minsan, hindi naman talaga yung nangyari ang nagpapahirap sa'yo, kundi kung paano mo ito tinanggap? Halimbawa, may taong nagsabi ng masakit. Automatic galit, tampo o lungkot agad. Pero kung titigil ka sandali at titingnan mo ng may distansya, mapapansin mong hindi mo kontrolado ang sinabi nila. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka tutugon. Yan ang unang stoic lesson. You can't control what happens but you can always control how you respond. Kapag natutunan mong pigilan ng instant na reaksyon, nagkakaroon ka ng kapangyarihang hindi basta masira ang araw mo dahil lang sa isang komento o sa maling tono ng boses ng iba. Ang kapangyarihan mo, hindi sa pagpipigil ng emosyon, kundi sa pag-unawa nito. Hindi mo kailangang maging bato, pero pwede kang maging matatag. Kasi isipin mo, gaano karaming problema sa buhay natin ang pinalaki lang ng maling reaksyon. Yung maliit na away, naging malaking tampuhan. Yung simpleng delay, naging buong araw ng inis. Ang totoo, hindi mo kailangan solusyonan agad ang lahat. Minsan, kailangan mo lang huminga at huwag agad mag-react. Now let's go deeper. Ang pangalawang aral ay tungkol sa kontrol. Maraming tao ang nauubos ang energy kakaisip sa mga bagay na hindi naman nila hawak. Opinyon ng iba, timing ng mga oportunidad, o kung mahal pa sila ng isang tao. Pero isipin mo to, paano kung matutunan mong maglaan lang ng energy sa mga bagay na kaya mong baguhin? Yan ang isa sa pinakasimpleng pero pinakamakapangyarihang prinsipyo. Focus only on what you can control and let go of the rest. Ang kapayapaan mo ay nagsisimula sa linya na yan. Kapag alam mo kung saan natatapos ang kontrol mo, hindi ka na mag-aaksaya ng lakas sa paghihintay, sa overthinking, o sa pag-predict ng hindi mo naman hawak. Kung may nangyaring hindi mo gusto, okay. Tanungin mo lang sarili mo, may magagawa ba ako rito? Kung oo, kumilos. Kung wala, tanggapin. Hindi ito tungkol sa pagiging passive, ha? Ito ay tungkol sa acceptance without resistance. Kasi minsan, mas nauubos tayo kakalaban sa mga bagay na hindi naman natin pwedeng baguhin. Parang gusto mong pigilan ng ulan, pero pwede ka namang kumuha ng payong. At yan ang secret ng mga taong kalmado sa gitna ng bagyo. Hindi dahil wala silang problema, kundi dahil alam nila kung alin ang kaya nilang ayusin at alin ang dapat nilang bitawan. Ngayon, punta tayo sa pangatlong aral. Pain will visit you, but suffering is optional. Masakit? Oo. Pero hindi lahat ng sakit ay dapat mong yakapin ng matagal. May mga pain na teacher lang pala. Nagtuturo sa'yo ng detachment, maturity, at strength. Ang problema kasi, tayo ayaw natin ng discomfort. Gusto natin laging okay, laging masaya, laging smooth. Pero kung iisipin mo, hindi mo matututunang maging matatag kung hindi ka nasaktan. Hindi mo malalaman ang halaga ng peace kung hindi ka nawala sa direksyon minsan. Ang tunay na kapayapaan, hindi galing sa kawalan ng problema, galing yan sa kakayahang hindi magpaalipin sa mga ito. Ang mindset mo ang nagdedetermina kung magiging biktima ka ng sitwasyon o estudyante ng karanasan. Kapag may nangyari na hindi mo gusto, tanungin mo ulit sarili mo, anong itinuturo nito sa akin? At doon nagsisimula ang transformation. Kasi ang totoo,
Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo para maging payapa. Kailangan mo lang baguhin kung paano mo tinitingnan ang mundo. At doon, nagsisimula ang katahimikan. Yung uri ng peace na hindi basta ninanakaw ng kahit anong sitwasyon o tao. Kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, at natutunan mong yakapin ang sakit bilang guro, doon mo mararamdaman yung kakaibang katahimikan. Yung tahimik, pero malakas. Pero hindi dyan natatapos. Kasi kahit gaano ka pakalmado sa labas, kung sa loob mo ay puno ng ingay, ng comparison, ng guilt, ng self-doubt, mawawala rin yung peace mo. Kaya yung susunod na aral ay ito. Guard your thoughts like a gatekeeper. Kung ang isip mo ay parang tahanan, huwag mong hayaang basta-basta pumasok ang sino man o anuman. Kasi isipin mo, araw-araw may libo-libong bagay na pumapasok sa utak natin. Mga balita, posts, komento, opinyon, inggit, chismis, at mga sariling takot. At lahat yan, kung hindi mo bantayan, unti-unting kumakain ng kalmado mo. Ang isang simpleng komento ng ibang tao, kapag inulit-ulit mo sa isip mo, nagiging duda. Ang isang maliit na pagkakamali, kapag pinatambay mo sa utak mo, nagiging hiya. Pero kapag natutunan mong tanungin ang bawat dumadaan sa isip mo, makakatulong ba to sa akin o magpapabigat lang? Doon mo makukuha yung mental clarity na hinahanap mo. Hindi mo kailangang paniwalaan lahat ng iniisip mo. Minsan, ang utak natin, marunong gumawa ng problema na wala naman talaga. Parang naglalakad ka sa dilim at akala mo may halimaw. Pero damit mo lang pala yun sa sahig. Kaya bago ka mag-react, bago ka mag-conclude, huminga muna. Piliin mo kung anong papasukin mo sa isip mo, kasi yun ang magiging reality mo. Ngayon, may isa pang malalim pero napaka-practical na lesson. Detach from outcomes, focus on actions. Ito yung sikreto ng mga taong hindi madaling ma-stress. Alam mo kung bakit sila kalmado? Kasi ginagawa nila ang best nila pero hindi nila kinokontrol ang resulta. Ang problema ng marami, gusto nila lahat predictable. Gusto nila, kung may effort, dapat may kapalit. Kung nagmahal, dapat mahal din pabalik. Kung nagtrabaho ng todo, dapat may recognition. Pero alam mo kung ano ang pinakamalakas na tao? Yung gumagawa pa rin ng tama kahit walang assurance na may kapalit. Kasi ang tunay na disiplina ay hindi umaasa sa reward, kundi sa prinsipyo. At kapag dun ka nakatutok, sa action mo, hindi sa outcome, mas nagiging magaan ang buhay. Hindi ka na laging frustrated kasi alam mong ginawa mo ang kaya mo. At kung may hindi umayon sa plano mo, okay lang. Kasi alam mong hindi mo yon kontrolado. Isipin mo parang pagtanim ng binhe. Kaya mong diligang mabuti, ilagay sa tamang lupa, bigyan ng araw. Pero hindi mo kayang utusan ang halaman kung kailan siya tutubo. Ang trabaho mo lang ay alagaan. Ang resulta kusa yung darating sa tamang oras. Kaya kung may goal ka, may pangarap ka, ibuhos mo lahat ng kaya mong gawin ngayon. Pero wag mong itali ang kaligayahan mo sa resulta. Masaya ka dapat dahil ginawa mo ang tama, hindi dahil may gantimpala. Doon nagsisimula yung freedom, yung peace na kahit hindi pa dumarating ang gusto mo, kalmado ka pa rin. At ngayon papunta tayo sa isa sa pinakamalalim na aral. Ang emosyon ay hindi mo kalaban, pero huwag mong hayaang sila ang maging hari. Sa panahon ngayon parang sinasamba na ng mundo ang feelings. Kung ano ang nararamdaman mo, yun daw ang katotohanan. Pero minsan, ang feelings ay parang ulap. Maganda, pero dumadaan lang. Hindi mo kailangang sabayan ang bawat bugso. Halimbawa, may galit kang naramdaman. Hindi mo kailangang pigilan. Pakinggan mo siya, pero huwag kang agad kumilos dahil sa kanya. Tanungin mo muna, bakit ako galit? Ano bang pinoprotektahan ko? At kapag naintindihan mo, mas kaya mo na siyang i-handle ng may dignity, hindi impulsiveness. Ang mga taong marunong umupo kasama ang emosyon nila, nang hindi agad lumalaban o tumatakas, yun ang mga tunay na malakas. Kasi alam nila, emotions are signals not commands. Hindi mo kailangang maging cold. Ang kailangan mo lang ay matutunang maglaman ng damdamin mo, hindi lamunin ng mga ito. Kasi kapag nagawa mo yan, kahit anong gulo sa paligid mo, hindi mo na kailangang sumabay. At doon mo mararamdaman yung rare kind of peace na hinahanap ng lahat. Yung peace na hindi mo kailangang ipakita, kasi nasa loob mo na talaga. Kung tutuusin, hindi naman talaga magic ang stoic way of thinking. Ito ay simpleng pagbabalik sa malinaw na pagkakaintindi ng buhay, na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat, na hindi mo kailangang laging tama o tanggap, na minsan ang katahimikan ay mas malakas pa sa paliwanag. At kapag natutunan mong mamuhay sa ganitong mindset, na kalmado, mapanuri, at may direksyon, napapansin mong biglang gumagaan lahat, hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ka kung paano mo ito tinitingnan. Kapag natutunan mong bantayan ang isip mo,
bitawan ang hindi mo kontrolado, at alagaan ang emosyon mo ng may disiplina, unti-unti mong mapapansin. Ang dating magulo mong mundo, nagiging tahimik. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil ikaw mismo ang naging payapa. At dito pumapasok ang isa sa pinakamagandang aral sa buhay. Huwag mong hayaang sirain ng labas ang loob mo. Sa araw-araw may mga taong magtutulak sa'yo sa hangganan ng pasensya mo. May mga sitwasyong parang sinusubok kung hanggang saan ang tibay mo. Pero tandaan mo, kung sa bawat provocation ay napapareact ka agad, pinibigay mo sa kanila ang control. Parang remote control, habang galit ka, inis ka, o nai-insecure, ibang tao ang may hawak. Pero kapag pinili mong tumahimik, huminga, at tumugon ng may pag-intindi, ibinabalik mo sa sarili mo ang power. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Minsan, ang tunay na tagumpay ay yung marunong kang hindi patulan. Kasi peace of mind mo ang premyo ng disiplina mo. At dito pumapasok yung susunod na lesson. Choose character over comfort. Sa panahon ngayon, mas madali nang magmadali kaysa magtiis. Mas madaling sumuko kaysa magsumikap. Mas madaling magalit kaysa umintindi. Pero tandaan mo, ang tunay na strength ay hindi nasusukat sa bilis mong gumanti, kundi sa kakayahan mong maging matino kahit may dahilan para hindi. Character ang bumubuo sa pagkatao mo. At kung meron mang bagay na dapat mong protektahan higit sa lahat, yan yung integridad mo. Kasi yan ang hindi kayang nakawin ng kahit sino, kahit ng buhay mismo. Sa gitna ng tukso, ng galit, ng frustration, tanungin mo lang sarili mo, sino ba gusto kong maging sa sitwasyong to? Kapag malinaw yan, mas madali nang pumili ng tama kahit mahirap. Ngayon, may isa pang mahalagang aral na simple lang pakinggan pero napakahirap isabuhay. Acceptance is peace. Ang daming tao ang pagod na pagod. Hindi dahil sa ginagawa nila, kundi dahil sa tinatanggihan nila. Ayaw tanggapin na tapos na. Ayaw tanggapin na hindi na sila mahal. Ayaw tanggapin na nagbago na ang panahon o na kailangan na nilang magbago. Pero habang nilalabanan mo ang totoo, lalo ka lang nasasaktan. Acceptance doesn't mean giving up. It means stopping the war within yourself. Kapag natutunan mong yakapin ang nangyari, kahit masakit, napapansin mong biglang gumagaan. Kasi wala ka nang nilalabanan. May freedom sa pagtanggap, may kapayapaan sa pagkilala na hindi mo kailangang baguhin ang lahat para makaramdam ng kalmado. At dito napapasok ang isa sa pinaka-transformative na lesson. Gratitude turns chaos into calm. Kung gusto mong maramdaman ang peace kahit wala sa ayos ang lahat, magpasalamat ka. Hindi lang yung thank you na pang social media, kundi yung tunay na, yung mula sa puso. Pasalamat ka sa mga pagkakamali kasi tinuruan ka nila. Pasalamat ka sa mga taong umalis kasi pinakita nila kung sino ang totoo. Pasalamat ka kahit sa mga araw na mabigat kasi doon mo nakilala kung gaano kakalakas. Gratitude doesn't change your situation, it changes you. At pag nagbago ka, nagbabago rin ang tingin mo sa mundo. Ang dating problema, nagiging teacher. Ang dating kawalan, nagiging blessing. Ang dating sakit, nagiging lakas. At ngayon, gusto kong ibahagi yung isa sa pinaka-importanteng lesson na minsan nakakalimutan natin. Everything ends, and that's what makes life beautiful. Lahat ng bagay, may hangganan. Ang problema, ang saya, ang relasyon, pati ang buhay mismo. Pero di ba ang ganda nun? Kasi dahil may hangganan, natututo tayong pahalagahan. Kung walang katapusan ng lahat, mawawala ang urgency na magmahal ngayon, magpatawad ngayon, o magpasalamat ngayon. Kapag natutunan mong yakapin ang impermanence, yung idea na lahat ng meron ka ngayon ay pwedeng mawala bukas, bigla kang nagiging mas present, mas appreciative, mas alive. Hindi mo na pinapatagal ang galit, hindi mo na pinipilit ang kontrol, hindi mo na sinasayang ang oras. Dahil alam mong bawat sandali ay regalo. At dito nagtatagpo ang lahat ng aral na to. Control your reactions. Focus on what you can control. Accept pain as a teacher. Guard your mind. Detach from results. Lead your emotions. Choose character. Accept reality. Practice gratitude. And remember, nothing lasts forever. Kung iisipin mo, halos lahat ng problema natin ay galing sa pag-attach sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero kapag natutunan mong bitawan, hindi bilang pagsuko kundi bilang pagpapalaya, doon nagiging magaan ang buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging aware, intentional at grounded. At kapag dumating yung araw na ma-realize mong wala ka nang kailangang patunayan, wala ka nang kailangang kontrolin,
wala ka nang kailangang habulin. Doon mo mararamdaman yung peace na matagal mo nang hinahanap. Kasi ang katahimikan, hindi galing sa labas. Galing yan sa loob ng taong marunong magpatawad, magpasalamat, at magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. At sa dulo ng lahat, tandaan mo to, ang mundo laging may ingay, laging may problema, laging may tao na susubok sa'yo. Pero kung kaya mong tumahimik sa loob, wala nang makakaistorbo ng kapayapaan mo. Kaya kung gusto mong maging tunay na malakas, hindi mo kailangang sumigaw. Kailangan mo lang maging kalmado. Kasi sa mundong puno ng reaksyon, ang taong marunong tumugon ng may dignidad, siya ang tunay na malaya. At kung umabot ka rito, ibig sabihin handa ka nang piliin yung katahimikang galing sa loob, hindi sa gulo ng labas. So, kung nakatulong sa'yo ang video na to, i-like mo to, mag-subscribe, at i-share sa taong kailangan marinig to ngayon. At tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang mundo para maging payapa. Kailangan mo lang baguhin kung paano mo tinitingnan ang mundo. At kapag nagawa mo yun, life gets peaceful instantly.